At dahil po sa sunod na lindol, ang Cebu na lubog pa rin po sa baha. Pinagdaanan ng LTU sa Metro Manila. Naramdaman na nga sa Sarangani, General Santos at ilang parati sa probinsya ang magnitude 6.8 magnitude. Hindi po nalalayo sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ang inaasahang lakas ng The Big One na pinangangambahang yayanig sa Metro Manila. Hindi pa man nakakabangon ng Cebu, norte naman ngayon ang niyanig ng lindol. Magandang araw mga ka-Let's Talk. Ako si Jasmine at welcome sa isa na namang makabuluhang episode kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may malaking epekto sa ating bansa. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga kalamidad o disaster sa Pilipinas. Particular na ang bagyong Tino at bagyong Uwan at kung paano naapektuhan ng Cebu. Pag-uusapan din natin ang issue ng construction project ni Slater Young at ang epekto ng deforestation, pati na rin ang Republic Act No. 12287, the Declaration of State and the Imminent Disaster Act. At syempre kasama ko yon ang aking 8 miyembro na magbabahagi ng kanilang mga pananaw at karanasan tungkol sa aming paksa. So, ang aking unang katanungan is, kapag sinasabi nating disaster, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Para sa akin, unang pumapasok sa isip ko pag sinabing disaster, takot eh. Syempre, ano nga ba yung disaster? Syempre yung disaster, mga halimbawa ng disaster, lindol, bagyo, at kung ano-ano pa. Syempre, ano bang unang naisip natin kapag nakakaranas tayo ng mga ganito? Syempre, unang naisip natin natatakot tayo. Ayun lang sa akin. Sa akin, pag sinabing disaster, para siyang natural cycle ng mundo. Yun yung pinapumapasok talaga sa akin kasi wala naman tayong magagawa sa disaster. Di natin siya mapipigilan ang magagawa natin paghahanda. So pag sinabi sa disaster, yun, parang natural na cycle ng mundo. Parang paglilinis siya ng earth. Sa akin naman, problema kasi madaming nawawalang buhay, mga negosyo, at iba pang mga mahal natin sa buhay. Isa siyang event, a sudden event na nagkakos ng sudden destruction. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Biglaan na lang siya. And of course, nagdadala to ng change. And nata-challenge nito kung paano tayo nag-adapt. Para sa akin, kapag sinasabing disaster, unang pumapasok sa isip ko is bagyo. Meron pa bang mga dadagdag na sagot? Ano po? Okay. Bilang estudyante, napakahalagang pag-usapan natin 'to, no? Kasi hindi lang para mabigyan tayo ng malalim na kaalaman tungkol sa disaster, kundi mas kailangan pa natin tong intindihin at maunawaan para mapaghandaan natin yung mga natural disaster. Kumbaga, hindi natin siya ganon na ma-expect, pero at least kaya natin itong ma-prevent, okay? So, ang number 2 question naman is, bakit nga ba prone ang Pilipinas sa disaster? Para sa akin, kaya parang prone sa disaster yung Pilipinas kasi tawag nito. Binubuo tayo ng mga isla. So nasa gitna tayo ng bodies of water. Tapos tawag nito. Saan ba bukod sa nasa linya tayo ng Pacific Ring of Fire. Saan ba nabubuo mismo yung bagyo? Syempre, sa yun sa sa dagat. Tapos syempre, kung ano yung malapit sa dagat, yung bansa natin malapit siya sa dagat eh. So kapag nabubuo yung barko, pag nabubuo yung bagyo,
Dadaan din siya sa atin. Kaya madali tayo madaan ng bagyo. Ganun. Okay, sino pa ba yung may idea about dito? Alright, so para sa akin, yes, I agree na syempre prone tayo to disasters because malapit tayo sa Pacific Ring of Fire and syempre frequent yung volcanic eruptions and frequent din yung mga earthquakes along with that. Meron tayong 7,641 islands which means na syempre malapit tayo sa prone tayo sa typhoons. Marami tayong typhoons and minsan nga na umabot pa tayo from A to Z, napapakalanan natin sila and syempre prone tayo sa tsunamis dahil doon prone tayo sa flood, pero it doesn't mean na dahil prone tayo, marami tayong disasters na pagdadaanan sa loob ng isang taon is dapat na natin silang pagdaanan on this scale of destruction. Syempre, hindi lang naman tayo yung country in Asia or in the world na prone. Hindi lang din naman tayo yung country na malapit sa Pacific Ring of Fire. I think that maraming iba pang countries na katulad natin. However, tayo lang yung parang merong pagkukulang in prevention and also in preparedness doon sa disasters na yun. Sa akin naman, dagdag ko lang. Verify ko lang yung sinasabi nila na malapit tayo sa Pacific Ring of Fire. Nasa Pacific Ring of Fire talaga tayo. And siya sa dahilan kung ba't prone tayo sa disaster. Kasi ang mga nasa Pacific Ring of Fire is merong malalakas sa volcanic activity na nagkakos ng earthquake tsaka volcanic eruption. And second, yung connected sa pag-usapan talaga natin, bakit prone din tayo sa bagyo, tayo yung unang tinatamaan ng bagyo. So tayo yung unang tatamaan ng mga typhoon bago sila mapunta sa mga ibang country. So tayo yung parang nagiging wall ng mga countries bago dumating sa kanila yung miyan sa mga bagyo. Kasi yung ibang bagyo naman nag-change ng route. Pero ever na hindi sila mag-change ng route, sa atin sila dadaan. Dagdag lang din, fun fact din. Dito, nasa typhoon belt tayo. Tapos ayon sa isang research, 20 na bagyo yung dumadaan sa Pilipinas kada taon. Ayun lang. Alright, sino pa yung mga may idea about sa question na to? Nagiging prone din tayo ng disaster dahil, ayun nga, sa pagkaubos ng mga puno, kaya nagsasani ng pagkabaha or landslide. Deforestation. Yun lang. Dagdag ko lang kay Santos. Kasi tawag na ito. Yun nga yung sabi niya, prone tayo sa disaster dahil sa deforestation. Para sa akin, yung bagyo, parang hindi naman siya, disaster as in, di ba, nung ancient times pa nga, di ba, nagdadasal pa sila sa mga, gods nila para bigyan sila ng ulan. Ngayon, hindi ko siya sinisi as disaster. Nagiging disaster lang siya dahil doon nga sa deforestation. Nagiging disaster siya dahil sa climate change, sa global warming. Imbis na simpleng ulan lang, nagiging sobrang lakas siya na bagyo. Doon siya nagiging doon ko siya nakikita na nagiging disaster kapag sobrang lakas na niya. Tapos nagiging sobrang lakas lang 'yon. Bakit? Kasi sa mga man-made na dahilan, mga influence, pagsira ng tawag na ito, greenhouse gases, pagsira ng kagubatan, yung lalo na yung Sierra Madre, ngayon pang natin, 'di ba? Pang salag natin. yun yung nakikita ko kaya nagiging disaster yung mga natural phenomena lang dapat. Yan. Kumbaga, ito nga, yung mga typhoon, yung mga ganyang disaster, they are a natural event. Kaso, napapalala sila because of human infliction, human influence. Okay, may dagdag pa ba?
So ayun nga no, dahil nga sobrang kumbaga sa Pilipinas naging sanay na lang yung mga tao. Meron pa nga dito yung mga rep, yung mga styro ng rep no, ginagawa na lang nilang bangka para hindi sila lulubog and makakalikas pa talaga sila. Kumbaga sila na lang mismo yung gumagawa ng paraan. And isa ring factor nga dito is yung climate change. Climate change. So next, dadako tayo sa next question about sa climate change. So paano nga ba nakikita ang epekto ng climate change sa mga bagyo ngayon kumpara noon? Ito. Mas lumalakas yung hangin and mas unpredictable na yung mga bagyo noon. Noon kasi simple lang. Pero ngayon parang super typhoon na agad dahil nga sa madami ng punong na wawala and sobrang init na din talaga ng panahon. And ayun, yan nga sinabi na ni Bado. Pero ang dagdag ko doon is hindi lang super typhoon yung nakakapaminsala sa atin. Dahil na nawala na ng mga puno, humina na yung mga bundok. Kahit yung parang parang simpleng tropical rainstorm lang. Meron na kaagad risk ng landslide. Meron na bumabaha na kaagad sa cities. Kahit parang kalahating oras na ulan lang. Dati, isipin mo dati, pinagdarasal pa nila ng umulan. Ngayon, ewan ko kung gustuin pa nila kahit kalahating oras ng ulan, babaha agad sa streets eh. Parang ganun yung mga nakikita kong urbanization tsaka climate change. Yung pagputol sa mga puno. So ayun nga yung mga nabanggit nyo about sa bagyo. Which is nangyari lang kamakailan ngayon sa Pilipinas. Yung malubhang natamaan ng bagyo ay ang Cebu. At ito yung bagyong Tino at bagyong Uwan. So ano nga bang masasabi ninyo sa naging epekto ng mga bagyong ito sa Cebu? Para sa akin, masabi kong makunat yung Cebu eh. Kasi di ba sa Cebu, dito nagkaroon din ng mga bago yung nagkaroon ng bagyo. Nagkaroon muna ng lindol sa kanila, yung malalakas na lindol. Tapos next nun, bagyo naman. Pero ngayon, ito, makikita mo pa rin yung pagtutulungan ng mga tao na nandun kahit sunod-sunod yung mga disaster na nararanasan nila. Ayun lang. Oo nga, grabe nga rin yung nabalita na yan, no? So, sino pa ba merong idea about dito sa nangyari sa Cebu? Sa akin naman naawa ko dun sa sa naging effect. Siyempre nakakawa talaga yung mga bagyo. Pero pinaka naawa ko is yung sa yung sa isang lalaki na trinay niya iligtas yung lolo na kapitbahay niya. Nung maliligtas niya na sa baha, sabi sa kanya bitaw na kasi nga hindi na nila kinakaya, magbibitaw na siya sa na siya sa hinahawakan niya. So nakakasakit lang sa puso na merong Naubusan ng lakas. Oo, naubusan na taong kailangan nila mamili kung bibitaw ba sila o bibitawan ba nila o tutulungan nila. Isipin mo 'yun maliligtas mo na siya pero kailangan mo rin iligtas yung sarili mo. Parang ang sakit isipin na merong mga taong kailangan pumili sa mga ganung sitwasyon. Yes. Meron ding yung binatil yung nagligtas ng 50 na tao. Grabe nga yun eh. Pero tingnan nyo, di ba? Isipin nyo, dapat ayun yung mga binibigyan ng ng mga reward, ng mga pera, ganun. Isipin mo, nagligtas siya ng 50 na tao. Tapos yung sa abot naman sa korupsyon na, yung isa naman babae lumabas lang sa Imbornal, binigyan na agad ng 80k. Paano pa itong batang to na nagligtas ng 50 na tao, di ba? Ayun lang. Ako Sa akin naman, yung isa na... sige, una Sige, ka ikaw na. una. Ay, sige. Sa akin naman, bukod sa mga tao, syempre naaawa rin ako sa mga hayop. Kasi sila yung parang walang kakayahang humingi ng tulong, yung mga naiiwan lang sa bahay na nakatali. Madami rin kasing namatay na hayop sa mga nakikita ko social media. Kaya ayun, parang nakakalungkot lang. Bukod sa tao, nakakalungkot rin kasi marami rin namatay na mga hayop. Yes. Dagdag Meron ko din lang ako dun nakita sa hayop. Ask you, go. Dagdag ko lang sa hayop na kita ko rin yung mga ganun.
merong mga na inaan sa baha. Tapos, Meron din mga, sa meron din sa mga nakaligtas. dagat, yung mga sa malapit sa dagat, inaano sila. Nakita ko rin siya, nakakaawa talaga siya kasi walang nagliligtas sa kanila. Tapos yung meron pa yung yung aso na nasa bubong lang bubong siya, tapos inunod yung nag-viral sa TikTok. Nakita ko yun, yung inaalon. Meron pa nga mga ata yun, 14 na manok, tinali niya sa bubong. Diba? Para lang Ano kasi maiwas yun sa baha. Responsibilidad kasi ng mga amo yun eh. Meron pa nga meron din ako nakita sa FB ba yun. Yung aso nakatali lang. Tapos yung tubig pataas na ng pataas. So yung aso walang magawa. Hanggang yun na yung naging dahilan niya para mamatay. Para sa akin, amo talaga yung minsan kasi may kasalanan nun eh. Parang di nila iniisip yung Inuuna nila yung mga gamit nila. Kaya saka isipin mo mag-aalaga sila na ganun. Tapos pag may mga ganong sitwasyon, hayaan lang nila. Nakakainis. mga fake dog lover yan. Meron nga isang pamilya naligtas niya yung 14 niya na aso sa baha, sa Tino. 14 na aso yun, super dami. O diba dapat ganun? Ganun dapat eh. Kaya So, sino pa yung mga may dagdag about sa question na to? Hindi, kasi tingin ko yung isa pa na naalala ko dun is yung siya, parang lolo siya. Tapos, sa mga kapitbahay niya, nagpapahiram siya ng hagdan para yung mga kapitbahay niya makaakyat sa kanilang bubong. Dun sa bubong ng bahay nila, ganun. Para makaligtas sila dun sa baba kasi lagpas tao na nga. Tapos, since sinespend na yung parang buong time, sinusugod niya para makapagpahiram siya ng hagdan. Tapos biglang the next day, nakita nila na ayun, patay na si Lolo. Kaya ayun, parang sobrang nakakalungkot yun na isipin na sinespend niya yung time niya para magligtas ng iba, then after that hindi niya naligtas yung sarili niya. Parang sobrang heart-wrenching, ganun. Nakalungkot. Yun parang parang tayong mahirap lang din yung nagtutulungan diba? Hindi kasi para sa akin naman, wala na kasing ang nakakalungkot dito is wala silang ibang aasahan. Yung mga tao, wala silang ibang aasahan kundi yung sarili nila kasi parang ang tagal ng relief. Ang tagal ng mga aids, ang tagal ng rescue. Ang tagal. So parang wala silang ibang magtutulungan. Syempre, we commend everyone na nagtutulungan sila, nagkakapit-bisig sila. Pero at the same time, yung thought na parang kayo na lang yung magtutulungan, wala nang iba tutulong sa inyo. It is a hopeless feeling na pagdadaanan nyo as a survivor. Magkakaroon kayo ng trauma because of that. Ayun nga, diba? Walang tumutulong. Kasi alam mo naman, diba? Umalis sila, pumuntang Europe. Na imbis na siya yung nagbibigay ng payo sa mga na lumikas. Umalis, diba? Pumunta ng Europe. Para may iniwan yung mga bumoto sa kanya, diba? At saka sa sinabi mo, Earth, hindi talaga mawawala sa mga Pilipino yung ugali nating magtulungan o yung bayanihan. Kasi sa akin, sa talagang sanasa namin, kasi kami dati, nakatira kami malapit sa ilog. Tapos meron lang isang kapitbahay namin yung may second floor. So tuwing binabaha kami, sila yung para nag-i-initiate na dun muna kami sa taas nila para hindi kami mapahamak, lagay namin yung gamit doon para hindi kami mabasa. Kaya ganoon, sana habang tumatagal, hindi pa rin mawawala yung ganung ugali ng mga Pilipino kasi gaya ng nasabi mo, wala na tayong ibang aasahan sa mga government natin. Tayo lang talaga yung magtutulungan. Pero kasi at the same time, so sige, una ka muna.
Sige na, go na. Connect na. Oh, sige na nga. Pero eto nga, yung dagdag ko doon is, syempre at the same time, syempre proud tayo na nagkakapit-bisig yung mga kababayan natin. And syempre nakakatuwa yun na nakukuha natin yung ugali na yun, na na-relate natin yung ugali na yun. Nakaka-proud yun. Na hindi natin iniisip yung sarili natin, hindi tayo selfish lang. Lalo na pagdating ng mga sakuna. Pero at the same time, parang yung attitude na yun, parang yung mismong resiliency natin, nakakalungkot na yun mismo yung parang wini-weaponize sa atin mismo ng gobyerno. Kaya nyo naman resilient naman kayo, di ba? Kaya nyo na yan. Bahala na kayo. Parang ganun yung nangyayari. Kaya ang tagal ng mga AIDS, ang tagal ng mga rescue, ang daming casualties. And yung ibang So, napilitan na lang sila na sirain yung bubong nila, sirain yung kisame nila para makakit sila sa bubong. So, para makaligtas sila. Kasi sobrang bilis ng pagkabaha ng sa Cebu. Kailangan nila sirain yung kisame nila para lang makasurvive. And ang tagal ng rescue. Pagkatapos nga ng baha, 'di ba? Unang ni-rescue yung mga mayayaman, yung maraming kotse. Paano kaya mahirap, 'di ba? Sa social media, yun, sa news. Nakita ko, unang tinulungan yung mga nasa mga gandang bahay. Yung mga nasa taas naman sila, mga nasa second floor. Paano pa kaya yung sa side na mahirap, na mga nasa first floor lang at nasa bubong na lang nila, 'di ba? So yun nga, no, parang ang nangyayari, kumbaga imbis na magluksa ka, ganun, parang wala ka ng choice kasi kailangan mong ituloy yung buhay mo. Kailangan mo ulit gumawa ng paraan para makasurvive ka sa nangyari ngayon. Kumbaga, hindi ka pwedeng huminto kasi paano ka nila mabubuhay? So dito nga, no, napapakita yung kakulangan ng flood control at sa disaster planning. So, habang pinag-uusapan naman natin yung sa Cebu, meron pa isang issue. Ito yung sa construction project ni Slater Young. So yun nga, ano nga ba yung parang ideas nyo about sa issue nung kay Slater Young sa project, which is yung environmental concerns nga. So kayo, ano ba yung parang napanood nyo about doon sa media or something? Ikaw, Santos, ano yung sinasabi mo nga kanina ulit? Merong isang taga-ibang bansa na na parang reporter talaga siya ng bagyo. Ewan ko, ano ba tawag sa kanila? Sinabi niya daw, yung Sierra Madre daw. Sige, ano yun ulit? Yung storm chaser. Oo, yun. Tapos, sabi niya daw, hindi naman daw tayo napoprotektahan ng Sierra Madre, yung sinabi niya. Yun lang. Yes, totoo rin, hindi tayo napoprotect ng Sierra Madre. Ano lang siya is, ang nagawa niya lang, pahinain yung hangin. Siya napoprotektahan tayo in a way, napahina niya yung hangin. So, sinabi rin doon na mas lumalakas yung ulan sa mga malalapit sa Sierra Madre kasi hindi naman na nababawasan yung ulan. Nagkakaroon ng heavy rain sa mga kalapit na lugar nung. Siyempre, ganun talaga siya kasi since malapit siya sa Sierra Madre, pero wala naman ganun like matao doon, 'di ba? Compare mo sa lahat maapektuhan. Hindi naman lahat ng nandoon sa Sierra Madre is nakatira. May specific lang na sa Rizal na part na nakatira, pero mostly yung mga madadaanan doon is mga bundok na lang talaga siya. So, if lumakas man yung rainfall niya, ang maapektuhan lang is yung mga forest, di ba? Tama ba, guys? Yes.
So yun nga, yung sa project nga ni Slater Young, anong masasabi nyo? Parang ginawa lang ba yung parang pakitang ano lang ba yung project na may flood control sa mismong building or sa mismong establishment na ipapatayo doon, or genuine ba talaga siya or hindi? Ayun. Genuinely yun. Kasi ano nga eh, wala pa naman, hindi pa naman parang napuputol pa lang naman ibang mga puno. Tapos sinisisi na agad sa kanya. Tapos inimbestigahan pa talaga siya ng nasa governments. Hindi pa naman kasi tapos yun, di ba? Pero para sa akin maganda yun pag natapos. Sa akin naman okay naman yung idea nila, okay yung project. Pero sobrang fail talaga sa execution, sobrang pag-aaral. Hindi lang si Slater yung dapat sihin dito eh. Siguro hindi si Slater ang sinisisi ko dito. Pinaka-sinisisi ko dito is yung mga nag-approve. Kasi kahit ano naman sabihin natin, totoo naman sinabi ni Slater, meron silang mga permit na galing sa mga government at local government. Then sa mga nag-approve na yun, nila in-approve yun sa kulang sila sa pag-aaral. And yun. Sa tingin ko, maganda naman yung intention na mag-develop yung lugar na yun. Pero dapat din siguraduhin na ligtas sa pagguho o pagbaha. Katulad na lang ng sinabi ni Lawrence na dahil nga sa ginawa ni Slater Young na dinevelop niya yung bundok, yung mga nasa baba na bahay, ang bilis na tuloy sila bahain kasi nga wala na mga punong sisip-sip. Kasi nga na siya, ongoing yung project and kalbo na yung bundok na yun. Kaya ang bilis na ng pagbaha. So yun nga. And para sa akin din naman, as an entrepreneur, dapat bago ka gumawa ng isang negosyo, dapat lagi natin sinisigurado na magbe-benefits yung ibang tao, which is hindi inside ng company. Kumbaga, halimbawa, merong nakakatulong ka pa rin sa iba kapag hanggat may profit na pumapasok sa'yo, di ba? Hindi lang inuna mo, parang naging greedy ka na sa negosyo, sa pera, pero hindi mo na inisip yung kaligtasan ng iba. Project kasi na yun, parang parang ginawa siya for the tourists, para maging tourist spot para sa mga bibisita sa Cebu. Pero yung mismong infrastructure mismo naging sanhi siya, nagkakaroon ng potential na magkaroon ng mga landslide para sa mga residente sa baba nung mismong infrastructure na yun na ginagawa na yun. Since ongoing pa nga siya. And hindi nila naisip yung safety ng mga residents mismo sa baba ng project na yun. That's why, sabi nga ng mga residente doon, araw-araw na namumuhay sila. Siyempre wala silang choice. Bahay nila yun eh. Lugar nila yun. Nauna sila. So, everyday na namumuhay sila doon, natatakot sila kung kailan babagsak sa kanila yung mga lupa o kailan sila matatabunan ng lupa. Kailan mangyayari yung disaster. Kasi at risk sila. And namumuhay sila doon everyday. So, imagine yung anxiety nila. So, yun nga, Dagdag ko lang sige, dagdag go. ko lang. Yan parang, yung sinabi ni Earth, maganda, kahit para sabihin natin parang maganda yung sense ng project, pero pangit yung execution. Ganun din sinabi ni Lawrence kanina. Parang nakakalungkot lang na na-approve yung ganong project na hindi nila inayos ng todo. Tapos ang masayat pa doon, hindi makalaban ng maayos yung na mga residente sa baba kasi na-approve nga yung project, meron silang mga permit, parang wala silang panlaban pag nilagay nila sa loob, parang ganun. Oo nga, Yun nga. parang walang tamang procedure na naganap na talito in-approve agad siya without knowing kung ano yung magiging consequences ng pinapatayo nila. Yun lang. Yun nga, bukod doon, di ba, sa mga nasabi nyo, parang
nabulag na talaga sila ng pera, hindi na nila iniisip kung ano yung magiging epekto nito sa mga tao. Wala, nakakalungkot lang. Wala, nagpatalo sila sa pera nabulag sila sa yaman. So, di ba, yun nga no? Kumbaga, kahit pa sabihin nilang may good thing to na magkakaroon ng kabuhayan yung mga nandun, parang ang nonsense lang kasi maliit lang naman yung kita compare sa pamumuhay nila dati, which is na safe sila. Ngayon, kumbaga magkakaroon man sila pero parang hindi naman sila sigurado kung ligtas ba sila sa lugar na yun. So dahil nga dyan, no, papasok yung deforestation. So ito yung isang dahilan kung bakit nga mas grabe yung epekto ng kalamidad. So, paano nga ba nakaka-apekto yung deforestation sa sakuna tulad ng bagyo at baha? So, para sa akin, kapag wala ng puno, wala nang sumisipsip sa tubig ulan, kaya mabilis yung pagguho ng mga lupa and pagbaha din. So, syempre, deforestation. Wala nang forest. Wala nang puno. Pag walang puno, pag umulan, wala nang sisipsip ng baha, wala nang sisip ng tubig, magkakaroon ng flood, maraming mamamatay, maipon yung tubig. Sa akin, parang, bukod dun, para siyang failed urbanization. Kasi sa gitna ng city, sabihin natin walang puno. Pero bakit sa ibang bansa, hindi naman nagbabaha sa gitna ng city? Yung sa atin naman, meron tayong drainage system, pero parang hindi rin siya gumagana na maayos kasi palaging barado. So, nagmamatter din bakit bumabaha sa mid ng city. Magmamatter din yung asal ng tao. Ganun. Okay. Syempre, dahil nga sa deforestation, kailangan nga talaga natin ng reforestation na tamang paggamit ng lupa, no? Meron nga, 'di ba, sinasabi na every time na magkakat ka ng isang puno, kailangan magtanim ka ng 10. Kasi years yung tumutubo and hindi mo naman sure kung yung halimbawa isa lang yung tinanim mo. Hindi mo naman sure kung mabubuhay yun, 'di ba? Kaya ayun. So dito, pumapasok din yung batas tulad ng Republic Act number 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. So sa tingin nyo, nakakatulong ba tong batas na to? Or kung nakita nyo na ba yung post nito sa Facebook na parang basta may magawa lang, ganon. Para sa akin, maganda yung intensyon, pero minsan kulang tayo sa implementasyon. Parang batas lang sa papel, pero hindi talaga siya nagagamit ng maayos sa totoong buhay. Parang another thing na nakita ko doon, hindi ko alam kung ganito rin sa inyo, pero para siyang parang ang abundant na lang yung ginawa nilang batas. Kasi bago pa mabatas, ginagawa na natin. Para meron na tayong ganun eh. Kailangan pa ba sa batas kung ginagawa na ba? Redundant. Bukod sa sinabi ni Badwa at Amokis, ang talagang kailangan natin ngayon, yung totoong action, hindi lang yung batas or papel. Kasi ano bang magagawa nun kung madami nang namamatay, madami nang naghihirap? Sana, imbis na nila yon, sana tulong na lang ang binigay. Kasi, in a sense, itong bagong RA Republic Act na to, yung 12287, ito yung pinaka-title niya, Declaration of State of Imminent Disaster Act. Ito yung nag-establish na yung government kailangan nila mag-act before pa mag-strike yung disaster mismo. Bago pa mag-landfall yung disaster, bago pa mag-landfall yung typhoon, mga ganyan. Ang ginagawa nito, pinaka-focus nito is maghanda ng mga measures, mag-declare ng disaster, mag-manage ng harm, makapag-save ng lives, mga ganun.
Tapos, ito yung bago, okay? So, yung dati, na meron naman tayong Republic Act, yung Republic Act 101, yung 10121, entitled Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Nakalagay dito, sabi, yung approach ng Philippine government dapat from disaster response, magkaroon tayo ng prevention, mitigation, preparedness. Magkaroon tayo ng budget, physical plan, educational plan, mga ganun bagay. Pero at the same time, parang they are similar. They are almost the same. Pero ang pinagkaiba lang, nakikita ko na pinagkaiba lang nito, correct me if I'm wrong, yung bagong RA, ang pinaka-focus niya is malabanan yung fake news. Magkaroon ng criteria for declaring and lifting disaster. Official disaster. And yung president or yung mga mayors, mga community, mga barangays, yung pwede mag-declare ng disasters. And may criteria na sinusunod. And yun lang, para malalabanan yung fake news and magkaroon at makapaglaan ng bagong funds. And hindi naman natin sure kung masusunod nga itong bagong RA na to, since yung dating ang RA is hindi naman talaga masyadong nasusunod, diba? That's why kaya nga nag-rely yung ating mga kababayan for their with themselves, with just the community. So kung yung dating RA hindi napapalaganap, hindi masyadong na-implement na maayos, paano pa itong bagong RA na to na kakagawa lang 2025? So, ayun nga, no, parang, kumbaga, ang hirap din talaga intindihin ng government, no? Parang, paramihan lang ng gawa ng batas. Like, hindi naman talaga lahat is napapanindigan, di ba? So, yun nga, dahil nga rin dito, kung bakit hindi pantay ang batas. So, bakit nga ba yung mga official ay na may ghost project sa flood control ay hindi nakukulong. Pero yung mga may hirap na nagkaroon lang ng maikling kasalanan, bigla ka na lang agad poposasan, ganto ganyan. Anong masasabi niya ron? Ang masasabi ko lang ay hindi pantay ang batas. Ang batas para sa akin is para lang sa mayaman. Kasi kapag mahirap ka, kahit maliit lang yung kinuha mo, ay makukulong ka agad. Pero kapag mayaman ka at may kaya ka, dadaan pa sa due process. Katulad na lang ng flood control, hanggang ngayon ay wala pa ding nakukulong. Puro investigasyon lang. Tama. And also, hindi lang sa flood control, no? Kumbaga, meron pang mga dumaan na issue bago pa yung flood control. Kumbaga, kapag nagkaroon ng bagong issue, natatamaan lang din siya. Kumbaga, natatapalan. And parang ang nangyayari, kapag may bagong issue, nasasawalang bahala na lang din yung mga dating kaso. Okay, so speaking of sa mga dating kaso na nasasawalang bahala na lang, ito yung dumako naman tayo dito sa gusto kong sabihin is meron dating kaso na bago pa yung Typhoon Uwan, yung Tino, bago pa magkaroon ng mga typhoon na sobrang lalakas, mga super typhoon, meron dito na illegal mining sa Vizcaya, kung saan inaprobahan sila, inaprobahan itong UK-based na corporation para magmina doon sa Nueva Vizcaya. So, yung corporation na yun, UK-based sila, pangalan Wagal Corporation, inaprobahan sila ng court, bale may permit sila para magkaroon ng exploration activities doon sa lupa nga ng Nueva Vizcaya. And sobrang laki ng sakop nito.
na nakakaapekto siya sa pamumuhay ng mga residente doon. And syempre bukod pa doon, syempre nakakaapekto yun sa pamumuhay nila. Itong mga residente ng Nueva Vizcaya, nagtry sila na mag-protest. And ano yung nangyari? Doon sa pagproprotesta nila, sila pa yung nagkaroon ng temporary restraining order. Nagkaroon sila ng temporary restraining order doon sa corporation na yun, doon sa Wagel Corporation. Bawal sila lumapit, bawal nilang pakialaman, bawal sila mag-protest for at least parang 30 days ata yun. Dun sa sinabi mo, Earth, parang pinapakita lang doon na yung katarungan o yung justices ay para lamang sa mayayaman. Kaya parang ang laki rin ng tulong ng social media sa atin kasi nalalaman natin yung mga bagay-bagay na yan. Dahil di ba hindi naman nauso ngayon yung mga balita, hindi naman na tayo halos lahat nanonood sa balita. Dahil sa social media, nalalaman natin yung mga problema o issue na nangyayari sa bansa natin. Kaya feel ko talaga tawag dito, malaking tulong talaga yung social media lalo na sa atin para mag-spread tayo ng mga awareness kung anong talaga yung tunay na nangyayari sa ginagalawan natin o sa bansa natin. Pero iwasan din natin yung mga fake news kasi syempre hindi naman lahat ng nakikita natin is totoo. So kailangan din natin mag-fact check and doon lang tayo sa mga mag-base lang tayo sa mga facts and sa mga verified na nagbibigay ng tamang impormasyon. Agree ako doon. Minsan, kailangan muna nating i-check yung kung totoo ba o AI made lang. Kasi minsan nagdudulot ng panic yung fake news. Kaya dapat responsable tayo sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media. Okay naman siya, nakakatulong siya lalo na sa mga for awareness and malalaman natin sa mga, lalo na sa mga nakaranas ng bagyo, malalaman natin kung ano ba dapat yung gawin natin and maging ready tayo, ganun. Tsaka dagdag ko lang, parang ang laki rin kasi ng tulong ng mga bagong technology ngayon kasi makakabigay tayo ng tulong kahit hindi na tayo pumunta ng harap-harapan, hindi na natin ibigay yung tulong dahil sa GCash para makakapagbigay man lang tayo ng pera para matulungan yung mga nasalanta. Tsaka yung parang yung mga free loads na makikita mo sa Facebook, yung mga free load para makapag-text sila sa mga pamilya nila na okay sila. Makikita mo yan, laganap yan sa Facebook. And yun, isa yun sa mga tulong na nakakatuwa na mabilis na natutulungan yung mga kapwa nila. Mapapakita din pala natin yung bayanihan kahit hindi personal contact yung ginagawa natin. Pwede natin siya gawin sa mga, yung parang katulad na sinabi ni Irish na makakatulong ka kahit sa simpleng pagbigay sa GCash and dun sa sinabi ni Tracy na freeload. Ayun. Alright guys, so bago matapos yung ating podcast, so ano nga ba yung mga realization or takeaways nyo about sa napag-usapan nating issue about sa disaster, no? Ako sa akin. Tawag dito, para sa sarili natin maging disiplinado tayo at maging prepared tayo palagi. Kasi di natin alam kung kailan darating yung mga bagyo. And syempre, magkaroon tayo ng sarili nating personal plan kasi hindi naman sa lahat ng oras matutulungan tayo ng ibang tao o ng gobyerno. Kaya mas maganda kung may sarili tayong paghahanda sa sarili and sa ating pamilya. Ayun lang. Yes. Ang sa akin naman yan, diba, una na yun, maging hindi naman sa pagiging negative thinker, pero expect the worst. Ay, hindi. Tama, expect the worst, tapos prepare, basta expect the worst, tapos hope for the better. Yan pala, kasi tag nito, syempre, ang palaging first na tulong na magtatanggap mo, yun galing sa'yo. Kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, baka hindi na umabot yung iba para tulungan ka.
Ako sa akin na dapat lagi tayong alerto at may plano kasi hindi natin alam kung kailan tatama yung disaster and lalo na yung earthquake. Hindi natin siya ma-predict kung kailan tatama. So kailangan natin lagi tayong may plano and kailangan natin mag-prepare ng go bag natin para kung ano man ang mangyari ay naka-ready na tayo. Hindi na natin kailangan pang intayin yung tulong ng government. Sa akin naman, ang natutunan ko dito, parang sa bansa natin, parang yun, ang hirap maging mahirap dito kasi dapat yung mga government o yung mga tao na tutulong sana sa atin, sila pa yung naging dahilan kung bakit tas naghihirap tayo. Siguro, wag na lang natin alisin sa mga ugali nating Pilipino yung pagtutulungan, yung bayanihan, dahil wala na tayong ibang aasahan kundi tayo-tayo lang. Okay naman maging alerto tayo at maging disiplinado kasi kailangan natin sundin yung mga babala ng gobyerno minsan, di ba? At lumikas na agad tayo kung kinakailangan. So yun, para sa akin, yung pinakakampi mo lang talaga sa lahat is yung sarili mo. Lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Disaster, lindol, bagyo, kahit na naman. Parang wala kang ibang aasan kundi sarili mo. So sa akin naman, parang, kumbaga, kung hindi dahil sa mga natural disaster, hindi rin natin malalaman na may mga ghost projects, no? Kumbaga, dahil dito nagigising rin tayo para malaman kung sino nga ba talaga yung mga binoboto natin and kung ano nga ba talaga yung totoong nangyayari sa Pilipinas. So dahil dito, magiging aware na rin tayo kung sino nga ba talaga dapat yung natin pagkatiwalaan at hindi natin kailangan umasa pa sa gobyerno para lang magkaroon ng sakuna. Kasi kung kaya naman natin ma-prevent yung disaster, gawin na natin. Huwag na tayo umasa sa iba. Para sa akin, yung takeaway ko dito is yung resilience, isa siya sa mga magagandang bagay, magagandang attitude na meron tayo bilang isang Pilipino, pero resilience should not be weaponized. Yung pagiging resilient natin hindi dapat inaabuso ng gobyerno o ng kung sino man para bigyan tayo ng bare minimum ng mga substandard na proyekto. And yung mga disasters na to, they are a recurring problem which are foreseeable and therefore preventable. Which means na kayang-kaya natin kung gusto natin, kayang-kaya natin or kayang-kaya ng gobyerno kung gusto nila na ma-prevent at mabawasan yung mga casualties, mabawasan yung mga destruction na makukuha natin dito sa mga disasters na to. So, yung parang pinaka-takeaway doon is parang we should never forget, yung role natin is to never forget these corruptions, these illegal activities because we are all affected. Yung sa akin naman is related kay Jasmine, yung sinabi niya na tukol sa gobyerno. Sa akin naman is yung gobyerno, ang kaya patahimikin talaga is mga tao, pero hindi nila kaya patahimikin yung mundo na. Darating yung panahon na yung patuloy na pangungupit nila sa bulsa ng taong bayan, makikita ng mga tao. So ngayon nakikita natin na nangyayari na siya, and nakakalungkot and nakakatuwa at the same time because nagkakaroon na ng actions. Because kung tama sinabi ni Jasmine, kung wala yung bagyo na to, hindi rin natin at hindi rin tayo naliliwanagan sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Gusto ko rin idagdag yung sinabi ni Derek, yung don't think that the environment because the environment will us. So, ibig sabihin, huwag natin patayin yung environment o sirain yung environment dahil sa huli tayo at tayo pa rin yung masasaktan.
Yun lang. So, meron pa bang dagdag sa mga realizations and takeaways? Grabe, no? Sobrang lalim din na kahit na para sa atin mababaw lang yung pinag-usapan. Ang dami rin natin realization. And, ayun na nga. So, guys, thank you for watching or listening to our podcast titled Let's Talk. So, we'll see you again. Bye!